Magandang araw my friends and welcome to my vlog. At tara, pag-usapan natin ngayon ang experience ko sa Geely Imgrand Premium 2023 model na nabili ko after 6 months. And dito din pag-uusapan natin ang mga nagustuhan ko at hindi ko nagustuhan sa sasakyan na to. Tara, pag-usapan muna natin yung exterior design niya. So far, pros lahat ang nakikita ko. Wala akong negative about the design ng Emgrand. Napakaganda, napaka-classy and executive looking niya. And the color that I choose is actually dark blue. So para siyang black minsan tingnan. Minsan nga nagsasabi na parang purple daw, which is I am not seeing it. Pero marami-rami sila nagsasabi na parang purple daw pag natatamaan ng araw. But nonetheless, wala akong masabi. Napakaganda ng design, very stylish. Yun nga, hindi pa ako nakakita ng iba pang kulay na katulad ng binili ko. So far, I'm very happy na ito yung pinili kong kulay kasi head turner talaga siya. You know, napaka-classy niya tingnan. Kung mag-drive ka tapos ang mga tao talaga tumitingin talaga sa sasakyan kasi this is something new to them. Unlike with the other models na hindi ko na babagitin sa vlog na to, pero common kasi. But unlike to this one, iba talaga yung kanya, yung hitsura niya sa labas, napakaganda. As for the interior design naman, ang gusto ko talaga is yung combination ng blue at saka white color. Meron din siyang sunroof na kasama. At saka hindi ka tinipid talaga kasi from your dashboard papunta sa wheels mo, dito sa front is leather, saka sa side armrest, you have your blue leather. So hindi ka talaga tinipid ni Geely. Ang interior at saka hindi siya cheap tingnan na materyales. Premium talaga yung paggagawa sa kanya. So this is one of the highlight and the best thing that they did on this car. Tsaka yung aircon niya napakalakas. Saka meron siyang air vent din sa likod for the passengers at the back. So hindi din sila maiinitan. So yun yung kagandahan niya. May charging port din siya sa likod. Sa harap meron din USB port nga lang. So bumili pa ako sa Shopee online ng port for my USB-C cable. At saka magusto ko rin yung dashboard niya kasi combination siya ng parang chrome at saka piano black finish na nag-i-extend all throughout ng dashboard mo. Disadvantages nga lang for this car is mafe-feel mo talaga yung init. Pag masyadong tirik yung araw, mafe-feel mo talaga yung init dito sa harap. So kahit naka-close pa to, yan, naka-close yan. Kahit naka-close pa to, mafe-feel mo talaga siya dito. So ang ginagawa namin, yung aircon namin is chine-change namin yung position na doon sa harap lumalabas para yung lamig is umaakyat siya papunta sa ulo namin. So yun nga lang yung disadvantage niya. Pero sa hapon naman or sa gabi, maganda naman siya kasi napaka-cool gamitin ng feature na to kasi meron kang lights from the outside or minsan ang sarap lang nakatingala ka lang sa labas, yung nasa harap ka, nasa loob ka, tapos nakapark lang kayo and then nag-stargazing minsan or minsan feel ko yung ulan, so binubuksan ko lang to dito, ganyan. So ganyan, nafe-feel mo, maririnig mo yung mga drops ng rain. Alright, another disadvantage naman is the infotainment niya. Hindi siya Android and Apple CarPlay ready. So, though pwede naman mag-Bluetooth or mag-screen mirroring, pero I don't usually use screen mirroring. Yun lang, pang music na lang siya talaga. So, meron namang nabibili naman online na pwede siya maging Apple and Android ready. Nasa Shopee lang at saka sa Lazada. So nakita ko lang siya. I'm planning to buy one in the future. Pero hindi kasi siya ganun ka-importante for me. So
yun lang yung ayaw ko. Sana in the future gawin nila yung Apple at saka Android ready yung infotainment. Alright, pag-usapan naman din yung driving experience ko. For the driving experience, well, so far, ang smooth niya gamitin, we have 3 options. Yung driving options niya, mayroon Eco, Sport, at saka Comfort. So, ang ginagamit ko parati para mas tipid sa gas is yung Eco mode niya. I haven't tried naman gamitin yung Sport kasi hindi naman ako talaga mabilis magpatakbo. Gusto ko yung swabe lang, pakit-cute lang doon sa daan. And for the gas consumption naman niya, totoo yun. Yun yung pinakaayaw ko sa kanya is masyado siyang matakaw sa gasolina. Madali yung nauubos yung gasolina ko, especially pag city driving, at saka yung matraffic talaga. So yun, lugi ka talaga sa gasolina mo. So, ang ginagawa ko na lang is minsan nagmumotor pag malapit lang. So, yun. Kaya nga, ang takbo nito for 7 months is nasa 2,800 pa lang. So, hindi ko siya masyadong ginagamit. Ginagamit ko lang siya naman if pag umuulan, at saka yung masyadong tirik talaga yung init, at saka yung mga aso ko pag dinadala namin. So, yun. Dito sa likod sila na nilalagay namin. So ito yung isa sa mga features na gusto ko sa M Grand kasi pag lalapit ka, hawak mo yung susi, magbubukas kusa yung trunk niya sa likod. Tada! Diba? So isa dito sa features, kunwari may binibili ka at saka may buhat-buhat ka at hindi mo na mahirapan ka pang buksan yung trunk. So good thing Geely has this feature na magbubukas yung kusa kahit hindi mo na pinipindot yung pag-open ng trunk here. Tsaka auto folding din yung mga side mirrors kung nag-off or nag-on. Ayan, tuyo na yung mga dish mat natin. Ibalik na natin siya sa loob ng sasakyan. Actually, naglilinis ako ngayon guys ng car kasi ginamit ko siya kagabi. Tsaka marumi na rin yung dish. Pasok na natin tong dish. Yan guys. Yan. Perfect. Tapos balik na natin siya yung seat. Set up yung position ko. Sobrang kintab niya pa rin guys. Kasi naka-ceramic coating tayo. Ang purpose naman ito is to protect your paint, yung mga acid rain. Tsaka hindi mo na siya kailangan pang sabunan pag nagka-car wash ka. Tubig lang talaga. So ginagawa ko every time ko ginagamit ko yung car is pag uwi, yun, nililinis ko lang siya ng fiber cloth, ganon. Madali naman yung matanggal yung mga dumi niya. So yun yung isa sa mga advantages. At nagla-last long talaga yung paint ng car mo at saka yung shininess niya kahit matagal na. It also protects your car from minor scratches. So, yun, if meron mga very minor na scratch, nawawala lang siya eventually. Parang naghihilang siya. Yun yung based on my experience po. Yan guys, pinagpapawisan tayo actually. Naglilinis ako ng car habang ginagawa yung vlog. Napakainit talaga sa labas. Hindi yun naka-on yung car ko ngayon actually. So, ito lang yan talaga sa akin. I just wanna share to everyone na it's a risk buying a Chinese car. It's not for everyone. So kung ano talaga yung gusto mong bilhin, go for it. Kasi ganun din ako eh. I did my research. Marami ako naririnig na negative feedback about Chinese cars, especially sa Geely, no? It so happened kasi that time, yung binili ko siya, is lumabas yung issue sa Geely. Pero for me naman, it's an isolated case at hindi siya problema naman talaga sa car. Any car, actually any car model, any brand, may issue naman talaga, may defect. That is something that we cannot avoid even sa ating phones or any gadgets na meron tayo. Hindi naman talaga maiiwasan or any electronic devices na mayroong sira. May defect talaga yung nabili natin. So swerte lang talaga yung mga taong hindi nakaranas nun. So
which I think naman sa mga friends, meron kasi ako mga friends na may mga Geely cars na rin. Yung isa Okavango at saka yung isa is Coolray. So far they've been using their cars for about 3 to 5 years and wala naman silang issue actually naman na experience. Yung isa nabangga pa nga, so pinakasa niya. Pero so far, okay naman yung pag-handle ng case niya, ng problema niya sa car, and fix naman talaga. And I just wanna share, this is true, nangyari talaga to. So, kinuha ko yung sasakyan nung paglabas ng kasa on October 16. So, kagabihan nun, na pansin ko, hindi umiilaw yung isang, yung sa dulo ng taillight. So recently lang siya pinalitan guys, to be honest, after 5 months, magsi-6 siya. So yun, pinalitan naman. It is just that matagal-tagal nga lang. Well, in fact, mas matagal pa yung ina-experience ko sa isang leading brand na car dito sa Philippines. So ang nangyari nun is yung car ko, parang nag-leak yung lagayan sa sprinkler, yung tubig nun. So hindi talaga siya gumagana, wala na talaga tubig na lumalabas every time I use my wiper. So punas-punas lang talaga, yung parang mano-mano. So I asked for replacement at mas matagal guys, umabot ng almost 1 year talaga. So it's not just about the dahil bago yung Geely, so maraming issue ng products, ganon, maraming problema, matagal daw yung mga kuha niya, yung mga parts niya, which is mas worse yung experience ko sa isang leading brand talaga. So this is my second car. Yung previous car ko naman binenta ko na. So kung gusto niyo malaman, mag-comment lang kayo sa video na to. And thank you sa pagsama sa akin all throughout my journey sa vlog ko ngayon. I'll update a lot of things sa sasakyan ko. Malapit na rin ako magpa-PMS, so I'm gonna share that to everyone as well, kung ano yung experience ko with the Geely brand. So thank you for watching. Subscribe pag hindi pa nakasubscribe, tsaka like the video guys, and comment down below kung ano yung mga questions nyo regarding my car. Bye mga my friends!